Hakuton Mamburao, our very avid listener since day one. Si Nanay Muling, no? Nga always good ka paminaw. And sa atong mga kahigalaan, mga kaigsuunan diya sa Tubod, Enrique Villanueva, o sa atong mga kaigsuunan diya o kahigalaan diya sa Tamlang Valley. O sa tanan nga naminaw o nagsunod, naglantaw diya sa Facebook Live mayong gabi. And again, sa makausap mayong gabi diya ni mo Pastor Jose. Mayong gabi, Evangelist Ryan, and mayong gabi sa atong mga sukintig paminaw. No, it's really it's so refreshing to be back again sa aning setup no nga mag-share sa Word of God before in this page sa Sagara Letters, and also sa ato mga namati pud sa radio, no. Salamat sa inyong pagpadayon sa pagpamati sa pulong sa Dios, no. Sama na ako mga igsoon, no, even if everyday ko nga nagsig pamina o nagsigig basag pulong sa Dios, but I always feel excited about the Word of God because daghan kay ikatudlo ang Ginoo sa matag karon ug unya, no. Especially mga igsoon for the very rampant information nga atong masigig kakit-an sa social media, Evan Ray, no? Yes, Pastor. Mga bad news kay kasagarang musikat, mga bad news magid, no. Kabantay ka atong bag-o ron nga ni sikat nga vlogger niya, iyang the prank, iyang gi-prank nga. Oh. No, makakon kaysa makaguol ba, no? Just because gusto lang ka nga mudaghan ang imong viewers, gusto lang ka og kanang mudaghan ang imuhang followers. Yeah, because even those people nga nagbash niya, nag-view ra man gyapon. So makakwarta ra gyapon siya gihapon, but it's not a good thing iya tong buhaton mo nang makaguol. But the Word of God, mga igsoon, as it has always been, it gives us that certain peace sa atong matag kasing-kasing, no. Lately mo man atong sigigi hisgutan, no, katong pagkabanhaw ni Ginoong Hesus sa diyang mupakita siya sa iyang mga tinun-an mo na gyud si Ginoong Hesus, shalom or peace be with you, no. Mo na gyud si Ginoong Hesus tungod kay aning kalibutan na di ka makitaan ang kalinaw, no. Even sa imugay lamang panghuna-huna, Ivan, no. Mga kaigsunan ko nga galantaw karon jag namati, bisan pa man gani sa imong panghuna-una, usahay dili ka makakita og kalinaw kay mag-overthink ka, usahay daghan ka mga kabalaka. So pinagi sa pulong sa Dios, mga igsoon, aduna gay kalinaw nga mabatunan ka nato tungod kay ang Dios kalinaw man. Amen. 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 So karong gabi una, our main verse is taken from the book of Genesis chapter 18 verses 1 to 5. And actually kani siya nga verse, Ivan, is mo ni siya katong gisan gani ni prophet gani para murag daily gani nga atong basahon ba, daily readings nato. So ako siyang gibasa ganina, and I find it very interesting because it talks about Abraham, no? Usas mga ibutang nato Hall of Famer when it comes to faith. Yes. Kung na'y Hall of Famer aning kalibutan na nga sikat kaayo, na po'y mga sikat sa Biblia, mga igsoon nga grabe po kay mga pagtuo. Yes. And one of them is Abraham. No, sa may mga masulting Abraham, Ivan, sa yung pagka Hall of Famer, sa pagka faithful. 100% bow kung Abraham, not to worship him, but ato gyud makitaan og pananglitan or a big example gyud ang pagtuo ni Abraham, no. Gani man, no, gitawag siya nga father of faith. No, grabe iyang pagtuo nga bisan pa man siguro a spoiler alert or sa mga nakabalo, no, bisan pa man yang kaugalingong anak nga iyang maingon gyud nato, no, nga iyang gipangayo for pila ka years, willing siya nga iyang ihatag. It's because dako iyang pagtuo sa Dios, and that's one thing that I am also praying for sa ako ang mismo, Pastor, no, and sa atong mga kahigsuunan ko, no, mga kahigalaan ko nga a faith like Abraham. Hallelujah. So yeah, that's true, no. So before day ko pa din naday ko yung mga i-greet day online na sa naday tayo mga viewers online. Anyways, let me greet first my dearest friend way back in my Cosca days, no, nga nagtudlo ko sa Cosca, Ma'am Jetty Duyungan. May gabi, Ma'am Jet. We have also J. Ryan, Brother J. Ryan. May gabi, Brother J. Ryan. We have also Teacher Shang. We have also Charisse
Figues. This is she is watching from Kingdom in Bahrain. Wow. We have also John Lucas, Brother John Lucas. Kaya Brother John Lucas, siguro siya check sa akong mga post online na kabayan sa Dios. We have also Evangelist Charm. We have also Teacher Rachel. May kabikan yung tanan. Og sa mga naglantaw karon nga wala ni comment, please comment. Especially in yung location kung asa mo, so that of course we will be excited, no? Or we're gonna be excited in sharing the gospel para nasayod po mi nga naabot ang gospel sa inyong dapit, no? Kay matud pa sa pulong sa Dios, Mark 16:15, you have to preach the word of God to the ends of the world. So sa bisan asa nga dapit sa kalibutan. So salamat sa Ginoo nga naatay platform sa social media kay just in a moment ma-share din mo ang gospel bisan asa, as long as naragyoy mo. Amen. Open ug mulantaw. And also to my friend Sheena, I think this is my friend Sheena. May gabi, Shane. Anyways, yeah, let's go back to our main verse karong gabi yun ng mga igsoon kay kani nga main verse, Ivan, na-touch kay ko ni Abraham ba the moment that he saw or the Lord appeared before him. Kana bang sadyang nakabantay siya nga ang Ginoo mi bisita kaniya or nagpakita kaniya, grabe ang iyahang gesture nga gipakita. Nga makaingon jud ka ba nga I pray nga ang matag katawhan sa kalibutan napoy na ani nga klase nga kasing-kasing. Yes. Nga when they appear or when the Lord appears before them, they would do such thing pud ba nga dili lamang exactly nga buhaton ginila ang gibuhat ni Abraham, pero nagud sila pagkabuhaton towards the appearing of the Lord, no? So ato nang basahon, Ivan, right sa Genesis chapter 18 verses 1 to 5 kung sa gibuhat ni Abraham. Yes, so the Lord appeared again to Abraham near the oak grove belonging to Mamre. One day, Abraham was sitting at the entrance to his tent during the hottest part of the day. He looked up and noticed 3 men standing nearby. When he saw them, he ran to meet them and welcomed them, bowing low to the ground. "My Lord," he said, If it pleases you, stop here for a while. Rest in the shade of this tree while water is brought to wash your feet. And since you've honored your servant with this visit, let me prepare some food to refresh you before you continue on your journey. All right, they said, do as you have said. Akong pagkabasahon sa Cebuano. Ang Ginoo mipakita kang Abraham didto sa sagradong mga kahoy ni Mamre. Naglingkod si Abraham sa pultahan sa iyang tulda sa udtong tutok. Sa paglantaw niya sa unahan, nakita niya ang 3 ka tawo nga nagbarog. Busa midagan siya aron pagtagbo sa mga tawo ug mihapa siya sa yuta ug miingon, "Sir, andam ako sa pag-alagad kaninyo, busa hapit intawon kamo sa akong balay. Tuguti nga magpakuha akog tubig aron makahimasa kamo og makapahulay kamo dinhi ubos ni ining kahoy. Magkuha akog pagkaon arong mabaskog kamo og makapadayon sa inyong panaw. Andam ako pag-alagad kaninyo kay mianhi man kamo sa akong balay." Sila mitubag, "Kun mao kana, buhata ang imong giingon." Ang pulong sa Dios, mga kahigala. Alright, so mga igsoon, kung imong tan-awon diri, the Lord appeared again to Abraham. Pero matingala ka, paabot sa ubos, tulo na siya kabuok. No? Abot sa verse 2, he looked up and noticed 3 men standing nearby. So, based on what I have looked upon sa mga commentaries ani, the 2 of them are angels. Kabantay ka atong nibisita gani ni Lot. Katong the day nga i-destroy na ang Sodom and Gomorrah, that those were the angels of the Lord, no? So ang usa ani was the Lord Yahweh, no? As Christian believing mga, by the way, sa nadini nangutan na diri, no? Nangutan na siya, are you born again Christian? Full gospel, yes. We are biblical Christian, born again, no? Kay kung dili ta born again,
murag the old ways sa gyapon Old natong ways, gibuhat yeah. no mo nang gipanganak tag balik mga igsoon in spiritual according to Jesus in John chapter 3. Dili ni giingon ni Pastor Jose ha, giingon ni Ginoong Jesus matud pa siyang pulo ngadto kang Nicodemus. You have to be born again to see the kingdom of God. You have to be born again to enter to the kingdom of God. So born again mga igsoon, it's not a religion. It is your possession. Imuha bang regeneration sa imong spirito ba nga gianak kag balik dili sa tawhanon nga bahin apan sa espirituhanon nga bahin. So ang una nimong pagpanganak is katong gipanganak ka sa imong mama. Mo nang born again kay gipanganak ka sa spirito. Yes. So namatay Amen. spirit mga igsoon mo nang giborn again ta kay ngatong old nature makasasala man to iban. Mo man to siya Adamic nga nature. Mo nang nya na si Ginoong Hesus dapat sugang ipanganak og kusob kay kung dili magkinabuhi ra gyapon ka sama sa imong pagkinabuhi sa una. Mo nang sa Corinthians yan na si Paul nga you are now a new creation bag-o na kang binuhat. No. So your past is gone and the new you has come na gid no. So going back as believing or Bible believing Christian, we believe that kaning Lord ani mao ni siya si Jesus, dili ni siya si Abba Father or si God the Father The God even the because according to Jesus in John chapter 4:23 to 24, God is spirit. So dili gud pwede nga si Abba Father ni. So si Jesus ni because sa tulo ka persona sa Dios, si Jesus naman ang naay persona nga makapakita. So according to the commentaries, kani nga Lord si Jesus ni in his pre-incarnation. So kabantay ka antong si Jesus gani na nabanhaw na iban. Yes, Pastor. 'Di ba? Na naman to siya ability nga mo pakita rag galit. Na mo surprise. Na 'di ba? So in the New Testament nahitabo siya. So in the Old Testament, ina po yung ginabuhat ni, no? So I believe mga igsoon, as the Bible says, this is the Lord Jesus Christ. But dili pa ni siya katong yung balik na glorify in the New Testament, but this is his pre-incarnation. So nagpakita gihapon siya kani adto. Motong niya na si Jesus nga before Abraham, I am. I am. No? So wala pa si Abraham na nagud si Jesus. So we can conclude nga kani siya nga nagpakita si Jesus ni with the two angels. But what I am very kanang na-touch ko Ivan is kato ganing niya na diri ba nga yan na diri sa verse 2. He looked up, si Abraham, he looked up and noticed 3 men standing nearby. Where he saw them, he ran to meet them and welcomed them, bowing low to the ground. Pagkita niya sa Ginoo, Ivan, automatic ni bow low siya sa ground. Wala lang ni siya niluhod. Murag nihapa gyud siya ba? No, nihapa. Yes. And then after niya pag-bow low, the next thing gibuhat is iyang gi-invite. No, iyang gi-invite ang Ginoo. Yan sa man siya diri. Rest in the shade of this tree while water is brought to wash your feet. Grabe ang iyang kasing-kasing ba. Pag umanyag bow, iyang gi-invite. And then, pag umanyag invite, honor pagod kay niya iban ang pag-visit sa Ginoo. Yan na siya dari, oh. Since you've honored your servant with this visit. Imagine us, ha? Ang tao pag I mean, not everyone ha. Na yung mga tao nga pag bisitaon, dili pasudlon. Ang mga bubisita, dili pasudlon. Or let's say, ibutang na to, it's another burden na po nila. Ay na po ni bisita, magkuhan na po taan ni, magpangay na po taan ni. But lahi sa Abraham, no? Kaya pagkita niya sa Ginoo, iya yung gi-invite to visit his home and prepare some food. Even, wala ganito niya na si Lord, ani nga time. Even wala niya ningon si Yahweh ba nga, Bi, pakan ako, Bi. No? Bi, pasudla ko, Bi. Nang hinawi ang akong tail, Bi, wala. But, grabe kayong ang heart ni Abraham towards sa Ginoo. Amen. No? Ngayon dere, prepare some food to refresh you before you continue on your journey. Then yun saman si Yahweh. All right, they said, do as you have said. No? So, sa Genesis, mga igsoon, na touch ko an Ivan, it's because ang gesture ba ni Abraham ba towards the Lord is very kanang remarkable and unforgettable ba, no? Ang mga tao naman gudron Ivan, especially ingon ang Bible Ivan ba nga honor your parents, honor your elders ba. Even ang
Kaya diri sa atong Pilipinas iban mo bless man gyud ta sa pag makita ta sa atong mga lolo. Usay ang mga kabatanunan karon dili na gyud makabuhat ana. Because they feel it's an old tradition. Kablo mo mga igsuon, kuan kay na kanang although it's not necessary but it's a way gani para mapakita ka ba nga kaning tawhana this is someone nga gilantaw nako nga ibabaw nako, no? Especially ba let's say for example atong parents, no? Bisan pag unsa dagay atong naabot sa atong kinabuhi iban, murag our parents deserve that kind of honor, no? Amen. Yeah, usay lami kay ta mingon sa Ginoo nga Lord, I praise you, I honor you. Nya yung Ginoo nga kana ganing tawo sa imong ako gipakita nimo, wag ka honor gani, no? Nga mas dali nimo nang mapakitaan sa imong pagtahod. Mas dali nang mapakitaan nimo sa imong pagtagad. So na-touch kay ko ni Abraham ani nga part tungod kay grabe ang iyang reverence and honor sa Dios. So, ang atong title karong gabi na mga igsoon sa mga naglantaw karon sa Facebook Live is The Heart of a Chosen. You write that on the comment section. The Heart of a Chosen. Ang kasing-kasing sa pinili. No? Sa'yo mo masulti so far. Yes, very exciting kayo, Pastor, no? Kay sa panahon karon daghan po kayo gaingon nga we are chosen, kami mga pinili. But dili nato masabtan no. It is really the heart of a chosen ba. Heart nga dili natong physical nga kasing-kasing. Heart. But ang naa sa sulod sa imong kasing-kasing ba. Kay nasayod tanong ang naa sa sulod sa imong kasing-kasing maugod puy mo reflect sa imong panggawas. So nindot kayo siya nga pagtulunan sa matag usa dili lamang sa masulti nato nga katong mga Kristohanon or bisan pa man nga you are starting to follow Jesus or ganan ka mag mo ila-ila sa Dios sa kay Jesus mas nindot kayo siya nato pamalandungan, nindot siya nato katunan, the heart of the chosen. So mailhan na nimo mga igsuon kung pinili ka. Kay pare-pare pod kag kuanani kanang kinaya pod ba, no? So first is the act of worship. Our first point mga igsuon karong gabi na is the act of worship or ang pagsimba. Usas mga ibutang ni sa iyong kasing-kasing mga igsuon, mailhan na gyud ang tawo nga pinili gyud sa Dios is ganahan gyud na siyang mo simba sa Dios, no? Genesis chapter 18 verse 2 niyon sa man. He looked up and noticed 3 men standing nearby. When he saw them, he ran to meet them and welcomed them, bowing low to the ground. Tas ibuan Ivan? Sa paglantaw? Sa paglantaw niya sa unahan, nakita niya ang tulo ka tawo nga nagbarog. Busa midagan siya aron pagtagbo sa mga tawo ug mihapa siya sa yuta. So, mihapa sa yuta. So igsoon ko normal gyud ang usay man gud kay ma-misconstrue sa tao ba ang worship mingin sila ang worship every Sunday ra. One of the ways nga maka-worship ka sa Dios or usa sa mga physical gesture sa imong worship is ang pagluhod or ang paghapa before God. So anyone nga miluhod, ang iyang tendency ana is misimba gyud sa ingiludhan. But not everyone nga niluhod ni simba gyud. Okay? Yes. Bason misconstrue niyo maigson na dili tungod kay niluhod ka ni simba ka kay ang pagsimba mga igsoon para ra gyud na sa Dios, para ra gyud na sa atong Ginoo. Now namo gyud nga niluhod, kay niluhod ra gyud sila. No. Kay niluhod ra gyud sila, no. It's just probably niluhod sila because mo'y naandan, niluhod sila kay mooy ilahang nakita. Pero lahi gyud ang kay Abraham kay mailhan man nimo Evangelist Roy nga niluhod siya tungod kay nisimba siya kay naay mga after math ba or naay mga sunod niyang gibuhat after niya pagluhod. Unsa niyang gibuhat sa sunod, di ba? Nin siya nga akong limpyon imo ang tiil. Di ba kaman ka? Andam siya ron makapahimasa. Oh, dayong andam og yang gi-offer nga Mustay sa house and then iyang i-prepare ng food. Pagkaon. So na yung mga igsuon nga ang ilang pagluhod is really from the heart. It's because it doesn't just stop there, but it continues. So to worship God is not an obligation but an expression of God's remarkable and undeniable grace and favor given to us. Wala ka gipasimba sa Dios tungod kay giobligar ka niya.
Wala man to niya ang Ginoo ni Moises nga ay ni Abraham nga, "Uy Abraham, luhod kay na ako." It was an expression of Abraham. Bantayan na ninyo may gizon ha kay basan min ka nga ang imong pagsimba ba basan ang pagsimba nimo sa Ginoo tungod kay napugsan ka kay giingnan ka sa imong mama. Yeah. O nisimba ka tungod kay ay mo minaandan ayo igsuon ko. When Abraham worshiped God or worshiped Yahweh this time, it was because he expresses it. Ganahan kayo sa kanang malipayon kay siyang nagbuhat ato. Wala siya na obligar, wala siya giingnan ni Yahweh nga unsa man nga ludhi ko. Wala siya ningon ana. But ni-express siya. God will not accept worship. Second ha, God will not accept worship if He didn't deserve it at all. Yan ang gidawat ang imong pagsimba niya tungod kay deserve man na sa Ginoo. Pero bantayan niyo maigsoon, wala na niya gi-require. Wala na niya wala na niya gi-impose ba. No? In fact, katong sa time ni Moises, giingnan ni Moises ang Ginoo. Ginoo, unsa man pagkahibalo sa mga Israelita nga ako pinadala nimo. Isip nga muluwas kanila. Niya na ang Ginoo nga. Okay mo simba man asla diri sa bukid. Mo worship na asla nako diri sa bukid. So, bantayan niyo maigsoon ha. Before ka ni worship sa Ginoo, ayun ay usapon sa akong gusto ipasabot ninyo. Wala ka ni worship sa Ginoo tungod kay gusto kang Ginoo. Utangan nimo ba? Lord, simbar ba ko nimo Lord na bantay din nimo tubagon ako mga dili mga igsuon ni worship kanya because God really deserves it. Yes. Amen. God really deserves it. Yun sa man sa Acts 17:24 to 24 at 24 man. He is the God who made the world and everything in it. Since He is Lord of heaven and earth, He doesn't live in He doesn't live in a man-made temples, and human hands can't serve His needs, for He has no needs. He Himself gives life and breath to everything, and He satisfies every need. Sa Cebuano ang Dios nga nagbuhat sa kalibutan ug sa tanan nga anian niini mao ang Ginoo sa langit ug sa yuta ug wala magpuyo sa mga templo nga binuhat sa mga tawo. Ug wala usab siya magkinahanglan og bisag unsa nga gikan sa tawo kay siya man mismo ang naghatag og kinabuhi sa tawo ug sa tanang butang. So klaro kay mga igsoon. Siya may naghimo sa tanan. So kada imuhang kanang kalibutan nga imuhang gipuy-an, kanang barangay nga imong gipuy-an, siya may gihimo ana. So kana pa lang daan mga igsoon, He deserves your worship. He deserves everything that you have, no? He deserves your gesture of bowing down before Him, no? Wala lang giingon nga world, but ningon pa diri nga and everything in it. Kung sa'y naa sa kalibutan, gikan sa Dios. Maybe may ka nga ako may nipalit sa ako ang sakyanan pastor, ako may nipalit ang cellphone. Ikaw lagi nipalit pero kinsa may niyata nimo kusog. Yes. Kinsa may niyata nimo og kaalam. Kinsa may nagprotekta nimo sa diyan nagbuhat kanita ni Ginoo. Gitagaan lang kaniya og ability to do that because gusto siya nga mahimo ka responsible sa mga butang nga imong ma-acquire. But the fact mga igsoon nga gitagaan kanya kusog because not everyone ay kusog. Not everyone mga igsoon ay ability to think the way you think. Yes. So kanimo gi-acquire gikan na sa Dios. Wala ko na muibuya basan feeling mo na muibuy maka pastor. No mga igsoon, ako rang punto ani just to make it clear. Ako yung gusto ipasabot nga ang imong pagsimba sa Ginoo dili na siya utang sa Ginoo gikan kanimo. But it is your expression because He gives everything to you. No? Amen. Amen, no? God does not require worship to uplift His ego. Bason makain po ka nga, ay gusto niya simbahan ng Ginoo kay wala gini siya tagad rong adlaw. No? Gusto na gini siyang magpatagad nagway. Dili mga igsuon. In fact, the reason naghimo ang Dios og tawo tungod kay nag-overflow na ang love sa Trinity. The Father, the Son, and the Holy Spirit. When love overflows, sumala ra gud sa managtiayon pag nag-sobra-sobra na ilang gugma sa matagusa, ay maghimo na tagkuan. Anak kay sobra naman itong gugma sa ato na haron po tang nanapoy tagaan mo hindi ko mutod Ivan nga love is divided. Love is multiplied. Yes. Naradyo yung mga tao nga di na gyud matagaan og attention but the love is certainly multiplied ko na siya.
Namugi na akong ginasulti sa ako ang mga pag-umangkon nga. Just because na nakaigsoon, di naka-love ragyapon ka. It's just nga, nanagyod kay ko, nanapilain na po nga i-love na po ba. So going back mga igsoon, wala siya nagpa-worship nimo tungod kay na siya ego problem ang Dios. Because He is perfect and complete in all. Bisag wala kasi ang kinabuhi, kompleto siya. No? Kaso lang, ang gusto lang sa Ginoo manggod, nga nung giluwastan niya kay bisag unsa niya inani ba Ivan ba bisag unsa nimo pagkadato Ivan maningkamot ka sa imong tibuok kinabuhi kung wala kay masyaran sa imong pagkadato, what's the purpose of that? Diba? Unsaon pag-continue sa imong legacy if wala kay tawo nga mapasahan sa unsay naa nimo, diba? Para itong ingon si Solomon nga na gasitag paningkamot aling kalibutanan niya ang atong ang padulngan sa atong mga pinaningkamutan mga buang-buang rapod. Mga buang-buang mo di ang gingon dito. Wa ta kabalo kung buang-buang ba or kuan ba kining usay tawag ni kining maayo ba namudumala. So na mga igsoon ba ang Ginoo kompleto na gyud siya. And the reason nganong iya kang gipasimba or nganong nidawat siya simba, it's because ang tanang naa nimo gikan niya, no? He accepts it because since the beginning He provided all our needs until our last day here on earth. He has provided us everything, mga igsoon. That's why God deserves our worship. Kasi mo Ivan. Nindot kayo, Pastor. Hallelujah. God does not require worship to uplift His ego. Munang dagan kayong mga tao nga masayop gud sila sa ilang panglantaw about worship. It's because hala kay I have a bad day karon or I have a problem, so dapat ako simbahon sa ang Dios kay basig nakalimtan ako. Need na ako simbahon kay basig muna ning gaba nga di mo sabain. Mostly na ilang ginasulti ba, but dili nato masayran ba nga bisan pa man sa dili ta makasimba o makadaig niya, He is already complete. So technically diri nato masayran ba nga ang pagsimba gyud nato sa Dios, no, is not for God itself but para gyud pud ay nato. Amen. No? Amen. Para gyud pud ay nato, no. He provided all our needs until our last day here on earth. So meaning to say nga tanan gihatag na gyud ay nato, no. Dili ta masimba kay naatay gipangayo. Dili ta masimba kay naatay ganan gusto mo kay iyan na nang gihatag tanan. Dili na nato masayran sa atong pagsimba nato ma-discover nga nahatag na diay niya tanan. It's really up to us to discover katong iyang mga gipanghatag. Kay kung sahay atong pagsimba mo nakasentro lang sa atong giganahan ba, and then until such time nga dili na dito Dios imo gisimba. Imo ra gyud emotion ba nga ganahan ako mosimba karon kay nindot ang kinabuhi, ganahan ako mosimba karon kay nagi nindot nga gihatag ang Dios kanako. So dili gyud nato masayran no nga ang pagsimba gyud ay is dili lang aron ihadlao na to ang Dios, no, or i-uplift ego. Hallelujah. So, usas mga butang mga igsoon nga gusto nang pasabton ninyo, ipasabot ninyo karon ba nga kanang imuhang kaluwasan wala pa ka nakasala giandam na sa Dios. Hallelujah. Wala pa ka gipanganak giandam na sa Dios. So diya pa lang daan ba? Wala pa ka kablo sa imong needs. Kablo ng Dios sa imong needs actually. Ha? Amen. Wala pa ka nasayod nga naluwas day ka. Ready na mo bitong giingon ni Paul sa Ephesians chapter 2 verse 8 that salvation is a gift. Because it's already been there even the time nga you don't know nga kinahanglan day kag salvation. Ato basaon Ivan Rai just to make it biblically sound. Yes. 1 Peter chapter 1 verse 20. Okay, sa English, God chose him as your ransom long before the world began. But now in these last days, He has been revealed for your sake. Sa Cebuano, gipili siya sa Dios sa wala pa buhata ang kalibutan o gipadayag siya ni ining katapusang mga adlaw tungod kaninyo. So wala pa gihimo ang kalibutan mga igsoon, gihimo ng ransom si Jesus alang kanimo, alang sa atong mga sala, igbayad sa atong mga sala. Katong iyang pagbuhat sa cross, it was just a physical act, but before even the world began, gihimo na nga ransom si Jesus.
Amen. for our sins. Ina natong Ginoo mga igsoon ba? Dili siya reactive but he is responsive. Kabalo siya sa unahan ba unsay mga needs ni mo bitaw nang mana si Ginoong Hesus, peace, shalom kay ayog sige kabala ka kay di ready na ako tanan imo man ganing kaluwasan gi ready mag-enaw ikaw kana pa ba imong problema sa unahan nya dili pud gusto ang Ginoo maigsoon nga mabalaka ta. It is because ang kabalaka man gud mo blurry out man gud sa pamaagi sa Ginoo sa imong kinabuhi. Instead nga tagaan ka sa Ginoo og pamaagi nga maklaro nyo amo dinhi pamaagi sa Ginoo tungod kay nabalaka ka na blurry out na siya. Muna sultihan ti ka karon igsoon ko before pa na solve imong problem solve na sa Ginoo sa unahan. It's just gana lang Ginoo nga mosalig kaniya ba wala po ko nini maigsoon nga mosalig kaniya magtulog ra pud ka. Kana bang you calm yourself out, you chill there and believe ka kung anon ka ng sulbaro na sa Ginoo and then ka Lord lead my hands, lead my feet and enlighten my mind unsaon ako ni pagbuhat. Kay kung niya na si Ginoong Hesus sa Matthew chapter 6 nasulbad ba imong problema pinagis imong mga kabalaka? Hallelujah. Nasa Ginoong Hesus. Kaya ano man, mas muuna patag kabalaka mga igsoon kaysa mutuo ta nga before pa nasolve atong problem ang Dios iya na nang giandam nga mo nang ningon sa Isaiah 60:22 when the time is right I the Lord will make it happen because maybe it's not yet the right time for your problem to be solved. Maybe na kay mga butang imo sang tagag-attention usa nimo na mga problem sa imong gitubang karon. Pero sultihan di ka igsoon ko before ka nakasabot og kaluwasan, before ka nakadawat sa kaluwasan, before pag-ikagipanganak, ningon diri gihimo ng ransom si Jesus before pa na-establish ang kalibutan. What a wonderful gospel, no? Hallelujah. No? Amen. Amen. No? Pero lagi mga igsoon ang gospel dili pud lagi ipamugo sa Ginoo. Kung mutuo ka, tuo. Kung di ka mutuo, narabo na nimo. Kay lagi ang gift na makay power to reject a gift or to accept a gift. Yes. Dili tanan nga gi-offer nimo mga igsoon imo nang gidawat. Amen. Para nang inon kasi imuhang friend nga mga unta. Dili ra ko kay busog ko, di ba? Imo ang gi-reject. O sana sa mga pamagi nga na kay power to reject. So, dili tungod kay ang salvation free, dili tungod ang salvation beautiful, automatic ang tanan ma-save dayon. Yes. Kay tagaan ka og will sa Ginoo sa pagdawat niini or sa dili pagdawat. Amen. Even right? Hallelujah. Thus, God deserves our worship, even our daily worship. Paminaw mo, Maigson, ha? Even our daily worship cannot surmount with all that He has given us. Yet, He accepts it, which means we are blessed about it. Bisan pag kada adlaw, kada minuto ka mo simba kanya mga igsoon, dili enough imo pagsimba niya para mabayran nimo tanan niyang gi-provide ya kanimo. Yes. Pero bisan pa mantud og dili nimo mabayran tanan, at least iyang gidawat. So blessed ta na nga part kay gidawat niya nga to ang worship. Amen. Let's look at Exodus just to make this point mga igsoon kanang founded no nga ang pagbaw nimo is nag-worship day ka. Nahisulat po na siya sa Exodus 34:8. Sige, read Exodus 34:8, Ivan. Exodus, Moses immediately threw himself to the ground and worship. Mihapa dayon sa yuta si Moises og misimba. Okay, so paghapa, simba. So, banday mga igsoon ha, kung muhapa ka, nana siya gesture of worshiping God. So, God, whom He chose to visit, truly honors it with such gesture. Kung ikaw mga igsoon, na kay kasing-kasing alang sa Ginoo, every time ang Ginoo mubisita nimo, even in your devotional, mag-devotional ka niya, mabati nimong presensya sa Ginoo, hapa before Him, no? Or pag musimba ka, if ang Ginoo mabati nimo sa imong ay kada bang like service ba, like kanang Sunday service, mabati nimo presensya sa Ginoo, hapa mga igsoon. Hapa, it's because that's a gesture of a person who worships God, no? Amen. In times of Abraham, it's very unlikely to be visited by the Lord. Thus, they honor them or Him with such reverence. Sa time ni Abraham, mga igsoon, lisod kayo or very rare, very dili kayo sige ba? Sa na
panagsa kayo mobisita ang Ginoo kanila mo nang pag mobisita ang Ginoo kanila igsoon ko ilag yung pakitaan og pagtahod og kanang reverence gayud no. So kita mga igsoon kanang ato ang pagsimba once a week. That's not every day no, pero it's our honor nga makabuhat ana sa Ginoo tungod kay hallelujah. At least iyang gidawat no kay pwede biyang i-reject niya imong pagsimba dili ko nimo iyo mara gid pa iyo ikaw biya exon ko mo pili biya kang Ginoo na po si katungod nga mo pili mo bitaw katong ni offer si Cain ug si Abel kay that was the worship man kani adto sa Old Testament katong ni offer si Cain ug si Abel in the book of Genesis chapter I think that's in chapter 4 or 5 ni offer silang duwa dili tungod kay ni offer silang duwa gidawat sa Ginoo. Ang gidawat sa Ginoo katurag yung ka Abel. Yes. Wala niya gidawat ang ka Cain. So may gani mga igsoon dawaton gyud Ginoo tong pagkuan sa pagsimba kaniya sa kaysa wala dawata ba murag sakit kayo. So yeah, that's our first point no. Sa ato ang paghapa mga igsoon, we are acting or we are worshiping before the Lord. And second point is humble before the Lord's presence. So, of course, pag may ka-humble mga igsoon, in simple terms, imong gipaubos imong kagalingon diya sa presensya sa Dios. So, mo nang nihapa siya kay sa physical gesture, kumuhapa ka, so imong gipakita sa Ginoo nga dili mo ka level. Diba? So, yes, tinod mga igsoon nga ang Ginoo taas nato. Yeah, that's really true. That's really fact. That's really what we believe in. But nakanindot ni Moses kay yung gipakita sa physical act. Wala lang niya gituo sa iyang kasing-kasing gunawon but iya yung perform ba? Gipakita gyud niya ba? No? So humble means unsa may pasabot og humble mga igsoon basta may ka nga humble ka to na may nga kanang publiko o humble po ni siya or inanit nang maot basta ka humble dili na mo humble mga igsoon. Just to make it clear kay basta may ka nga halak ni siya humble gini siya kay simple rang pagkatao dili mga igsoon daw ni na humble. Basta tanang mga tao nga gapaangay lang ko galingon may ka nga arrogantera po niya dili mga igsoon. Ang humble and in biblical sense mga igsoon lahi gid kayo sa humble aning kalibutan na no. So unsa man ang humble mga igsoon, having or showing a modest estimate of one's value or importance, not arrogant or self-important. Kung mingan ka ang tao humble, pasabot iyang gibutang iyang kaugalingon ilalom aning tawhana. So naingon diri modest estimate meaning gamay ra imong gi-estimate sa imong kaugalingon compare aning tawhana. So pag mo na imong gibutang sa imong unahuna, so definitely makabaw gid kaniya, di ba kay lana taas kay ni siya og value alang para kanako, no? So di gyud ka mag-arrogante nga naman kay imong panglantaw niya, taas man siya og value. Taas man siya og estimate para nimo. Og dili gyud ka magpa-importante. In fact, siya ang importante para nimo kay siya may taas og value. A truly humble person is the one who shows modest or moderate ability. Mo na pasabot og modest mga igsoon, moderate ability or achievements. So imong gibutay mo galingon nga gamay ra jud akong abilidad kaysa ani niya. Gamay ra akong achievements kaysa ani niya. That's humble. So kung gikasabaan pa to si panitan mga igsoon, kung gikasabaan pa to si Abraham sa Ginoo, dawat ra gyud tong Abraham kay mo naman siya nga gamay ra magyug value kaysa ani niya. Ana dito prebalaban ba nga ako baby akong tao pero sulay ko di ba di na humble igsoon ko hambog na ka no. Ang humility mga igsoon is you always put yourself as less valued kaysa laing tao. Amen. So bisan pag ngilad niya ang batasan kung humble ka medyo ka nga ay sige ra sagdira na siya kay kuan mo na siya humble mga igsoon dili kay banto kay natandog na ka ni balos na ka. Dili na humble. That's false modesty. Ang imong pagka-modest mga igsoon imo rang gibase sa kung sayang batasan. That's wrong. Because your character should not reflect to others' character. That's gonna be your identity. So pag may ka-identity nimo is humble siya, bahalag
unsa pa na siya batasan, humble gyud ka. Yes. Balag wa pa na siya batasan, humble lagi yapon ka. Mubito to niya na sa 1 Peter that Jesus was humble or was submitting to all authorities with all respect. Pag yun itong with all respect, bisan pa man sa time nga si Jesus, girespetaran siya or sa wala siya girespetaran, iyara gyapon gisubmitaran yung kagalingon because that's what you call humility or humbleness. No? In short, putting oneself lower than the other. When Abraham did this, he yielded and accepted to the Lord's sovereignty. Pagbuhat ato ni Abraham yung ipakita sa physical nga aspect nga mas dako gyud or mas taas or mas labaw gyud ang gahom sa Dios more than niya. Kasi si Abraham ay igsoon dato biya to siya. Di man to pobre sa Abraham, dato man to siya. Pero pagka kita niya sa Dios, mihapa siya. So, unsa may buhaton sa Dios or what does the Bible says about the humble? Unsay pagabuhaton sa Dios sa mga tao nga mapaobsanon. First is God will grace them. Yes. Grasyahan sila sa Dios. 1 Peter 5:5. In the same way, you who are younger must accept the authority of the elders, and all of you dress yourselves in humility as you relate to one another. For God opposes the proud, but gives grace to the humble. Sa Cebuano, kamu usab nga mga batan-on kinahanglan nga mutahod sa magulang kaninyo. Pagpaubos kamong tanan ug pag-alagad sa usag-usa kay ang kasulatan nag-ingon. Kontra sa Dios ang mga garbuso apan maluoy siya sa mga mapaubsanon. Kontra sa Dios mga ingsun ang dili humble. Muna gibisita gid to si Abraham sa Ginoo kay di man ako ni kontra. Ako maning unsa man maluoy makuani kay mapaubsan mas Abraham mga ingsun. So sa mga wala pa nakasabot og humility ha, kontra kas Ginoo. Hallelujah. Muna basa ni ka nga dugay-dugay ko na ning kamot Lord, ko man jud ko nimo gigrasyahan tungod kay ambog ka. Kay ang grasya mga igsoon mo overflow lang sa imong kinabuhi kung mapaubsanon ka. Bahala kung saon ka magigsoon, remain humble kay ang Ginoo ra gyapon ang grasya kanimo sa tanan. Ayog yun. Kung nito kang ang Dios makagawom sa tanan, then may ka nga, okay, God, Lord, ikay bala na niya ko. Nasakitan ko Lord sa gibuhat, okay, bala na niya. Mabita na yun sa Exodus 14:14. Stay calm, stay still, for God will fight for you. Ang Diyos makigbatok alang kanimo. Kay dili gusto ang Ginoo mga igsoon nga madungisan ang imong kamot, ang imong una-una, ang imong baba mga igsoon just because of how others character is reflected to you. Bahala kung saan kanila. Dili ba wala ka gipahambol sa Ginoo tungod kay gusto niya nga daog-daogon ka. Gipahambol ka sa Ginoo kay gusto sa Ginoo. Ngayon mo ipakita nila aning mga tawhanan nga mga hilas-hilason sa imong kinabuhi. Mo ipakita nila ba nga dili jud ko mahimong pareho nimo. I will never be like you. Amen. Mobita to niya sa Ginoong Hesus nga pagsaplawon kas wala ihatag ang tuo nga aping. Ano man. It was not about kuan mga igsoon kana ganing full submission nga kanang mayon ka dito nga ay kanang sa tawon ni not full submission mga igsoon. Wala to siya gapakita nga weak ka nga pagkatao tungod kay gapasaplag ka spikas. Gapakita lamang to siya mga igsoon nga bisag imo pa kung pasakitan di jud ko mubalos kay di ko pareho nimo. I will never be like you. Mo na siya pasabot ana mga igsoon. So kay di makaliwat sa tawo nga inani ang kinaya, so pasabot liwat ka sa Dios. So ang Dios may mo grace nimo. In whatever ways mga igsoon grasyahan kas Ginoo, and I tell you, imong kinabuhi nindot kayo. So di ka nindot jud kayo, ayog-yog balos. Kaya ang Ginoo naag gyud na siya pamaagi mga igsoon, that mean kang wow. Munang ma-amaze na lang ka sa unahan kay ngano man ang Ginoo may nibalos alang kanimo. Di man siya gusto nga madungisan ang imuhang kinaiya, no? Yes. Yun sa mandiri sa James 4:6 Ivan. And He gives grace generously. As the scriptures say, God opposes the proud but give grace to the humble. Apan ang grasya nga gihatag sa Dios daghan pa sumala sa giingon sa kasulatan. Kaaway sa Dios ang mga mapahitason apan maghatag siya grasya sa mga mapaubsanon. Daghan pang ikahatag ang Dios ng grasya. Ang gilat lang niya nimo is mahimo ra kang mapaubsanon, no? So, inana mga igsoon, no? Kung gusto kang Dios grasyahan ka,
Stay still. Lord, Humble. I would be humble kay mo na magingon. And ikaduwa, pag humble ka, God will exalt you. Iya kang ipataas. Matthew 23:12. But those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. Ang magpataas sa iyang kaugalingong ipaubos ug ang magpaubos ipataas. Okay. So, may lang na may gusto nga humble ka kaya Diyos mo yung pupataas kanimo. No need for you to effort. Yes. Kaya ang ginurog mo pataas nimo because of your humility. And that's scripturally sound, mga igsoon, biblically sound na siya. Nga, munang ang uban, maningkamod ko sa lang mahimos lang mabutang sa taas, kaya di masla kablong paubos. Pero mga taong naturally nga mapaubsanon, pataas ko sa Ginoo. No? So, ikaw, kung na yung nagpasakit mo, may ka nga, God, I lift this up to you. Yes, mga igsoon, normally masakitan kita kung na yung mga taong pasakitan. Normal gina siya because nabi tayong mga emotions. But it is not normal na mabalos ka. Normal nga masakitan ka. That's a fact. Amen. That's truth. Pero it's not normal na mabalos ka. Because if you truly believe in the sovereignty of God, you would say, vengeance is not mine, it is of God's. Yes. Amen. Ang pagbalos dili na ako, iyan na sa Dios. So Lord, ikay balos ana niya. I would stay still. Mutuo ko Lord nga nani rasundanan. So ano ra mga igsoon para sultihan ikaw sa unahan, daggan kay kahatag ang Ginoo ning mga blessings nga grasya. And our third point, the opportunity to serve. Unsa may heart sa chosen. Ang pag-serve niya, opportunity. Dili siya burden. Yes, burden. Hallelujah. The opportunity to serve, the completeness of worship. Genesis chapter 18 verse 3-4. My Lord, he said, if it is pleases you, stop here for a while. Rest in the shade of this tree while water is brought to wash your feet. Mingon, Sir, andam ako sa pag-alagad kaninyo, busa hapit intawon kamo sa akong balay. Tuguti nga magpakuha akog tubig aron makahimasa kamo ug makapahulay kamo dinhi ubos ni ining kahoy. Yun pagod sa verse 5 Ivan, di ba? Iyang pastehon, di iyang himasaan. Sa verse 5 pagod yun pagod dari nga, and since you've honored your servant with this visit, let me prepare some food to refresh you before you continue your journey. Iya pa diyong gipakaon ang Ginoo. So, grabe si Abraham. Grabe yan kasing-kasing alang sa Dios. Nakasabot gyud siya nga deserve gyud sa Dios. Wala to, ikson ha, wala gi-require sa Dios si Abraham para buhaton to. Yes. Pero gibuhat ni Abraham because Abraham knows that God or the Lord deserves it. Because ang imong pag-serve sa Dios is not a burden. It is an opportunity. Because dili tanan bisitahon sa Ginoo. Hallelujah. Dili tanan pilion sa Ginoo mga igsoon. Yes, ang kaluwasan alang sa tanan. Pero ang pag-pay visit sa Dios dili. Nganot gibisit ni Jesus tanan ng tao sa kalibutan ganito. Dili mga igsoon. It is only for the chosen. Kay kung ang tao na siya ability to choose, ang Dios, ang Ginoo na po siya ability to choose. So kung bisitahon ka sa Ginoo, bisita yan. Inani na lang, let's make it simple. Kung bisitahon ka sa mga lagad sa Ginoo, mga igsoon, that means gibisita po ka sa Ginoo. Kay they are the representative of Christ. Yes. Gitawag na sila ambassador of Christ. Kapag may ka ambassador, mura ba sila mga ni-represent ba? So kung imos lang dawaton pasabot, gidawat po nimo ang Ginoo. Munang ay kat pati nga lang anong i-bless ang imong kinabuhi pag imos lang dawaton with open arms ha. Kaya na ba just let's make it clear ha, with open arms, with joyful heart, with cheerful heart, no? Ay ito pagbuhat may igsoon alang sa Dios nga napugsan ka kay sultian ikaw para ni Abraham opportunity. Honor kay kaniya nga bisita siya sa Ginoo. Wala siya na bugatan, no? Wala siya na kuan ba, wala siya na what do you call that? Ano bang sana na po ni Reklamo. Magreklamo na kuan na pud tani, mag-andam na pud tani, wala to. Kinsa naman po ni. Yes. Siya masultero iban. Hallelujah. No?
Ninduta kayo, Pastor, no? It's really a reminder to us ganyan na sa makita na to ang mga bisita, most especially if kato nga mga bisita unexpected ba, wala na to gi-expectar nga moabot to say mag kinsa naman po ni naabot, kinsa naman po ni, but instead nagyuday tay kasing-kasing no nga mo serve, nagyuday tay kasing-kasing nga mualagad sa mga tao, no? Katong imong giingon ganiya, it's a reminder nga ang pagdawat sa mga alagad sa Dios sama na nga imong gidawat ang Dios. Kay basig ang mga tao mahuna-huna nga Dios ba to siya? Dili man si ano raman to ni adto dire, but the fact nga ni adto sila sa imong panimalay to share the word of God nga mga alagad sa Dios, usana na siya ka pagpakita nga ang Dios mismo imong gidawat. So nindot kayo nga pamalandungan nato mga higala. Muna ang Bible mga igsoon, or muna ang scripture nga, how can you say that you love me if you do not love the people nga imong makita? So murabag ayo gulatan nga ako mo bisita nimo kanang ni bisita nimo diya. Silbing ako na kay ni-represent na sila kung wala man na gina sila niya diya para matig chismis. Wala man na gina niya man na gina para mo share sa pulo sa Dios diya, tima na. Amen. Pakan na, kuha na, ganang ipakita kung what if, di ba niya na si Ginoong Hesus gani Ivan sa iyahang gisulti sa Gospels nga, I will reveal myself pinagi sa matag usa kaninyo. So what if i-reveal sa Ginoo ang iyang kaugalingon pinagi sa iyang alagad? Niya imong ilan ta ay si Kuan naman ni, si Ivan Ryan naman ni. Mura maning silingan. Oo. Ako ra maning silingan, dili man ni Kuan. Sultihan ti ko maigsono, bisan ganig ka ng kanang mga poor, kanang mga especially kanang mga walay ginikanan o kanang mga walay bana, matod pa sa Bible. Yan ang mag-i si Ginoong Hesus nga, you have to treat them as you have treated me. How much more kung yan ang mga alagad nagtuman na siyang kabubuton, di ba? Amen. So diya pa lang daan mga igsoon, makita na gyud atong kasing-kasing Ivan if we truly honor God, because we will honor the people who represents Christ aning kalibutan. Hallelujah. No? So, worship does not only stops in bowing low. Wala lang ni hunong imong pagsimba sa diyang mihapa ka. Okay, hapa na to, simba na to. Fights na to, okay na to. But it continues in serving the Lord. Yes. Mary and Martha, when Jesus visited them, they showed reverence to Jesus. As Mary broke the alabaster jar of perfume, diba grabe po itong gibuhat ni Mary sa katong pinakamahal nga alabaster with the perfume nga sulod ato. Iya yung gibuak. Wala niya gi-open ha. Lahi nang gi-open. Lahi po nang gi-buak. So pag may gani kang gibuak mga igsoon, it's only for Jesus. Kaya kung i-open na nimo, pwede na mag-imong ipura gamay ding ako ray i-reserve ning uban. Pero the moment nga itong gibuak, it's really meant for Jesus. So grabe gud iyang panglantaw ni Jesus. No? And si Martha po is preparing food for them nga ni visit. So gidawat to ni Jesus magsan because Jesus deserves it, pero Jesus never commands it. Kay gusto ni Jesus kamubuhat ka ana, it's out of your understanding, it's out of love, it's out of reverence, it's out of worship. It's not out of napugsan ka. Ayaw good igsoon ko. May pwede lang kamubuhat kung napugsan ka. Kay nga naman, basta mo bagulbol niya kami ka nga, Lord, inibuhat biya ko ato Lord niya, wala ko ni mo kuha ni Lord, wala ko ni mo buligig mga blessing. Wow! Baby, i-off na to na yung mong ginhawa, be. Kaya di mo na kay blessing na yung mong ginhawa. Hallelujah. Di mo na kay blessing na yung mong good health. Di mo na kay blessing ng mga igsoon, wala pa ta ni worship sa Ginoo, gi-bless na ta niya. Mo na kung gusto ipasabot ninyo. Kanay mo pagbuhat ana sa Ginoo, may gani kay gidawat na sa Ginoo, kay night times ang Ginoo di mo dawat og worship. Tanang ni dilit sultihan tayo Megson. On Sunday, on Saturdays, on other days daghang mo simba, pero sultihan tayo bisan pag ato nang tanaw sa espirituhanong bahin, di gyud tanan gidawat sa Dios. Kay dili tanang simba, kay nabi mga tao mo simba ni Satanas. O mo simbag lain nga mga persona. Dilit tanang simba may isong gidawat sa Dios. Kung arte ka nga mga sala ka, kung saan nalandagay ang Dios? Yes. Amen.
Amen. Namili magitag chinilas nga yatakan na. Sa muta ng Dios nga dapat yun simbahon mga igsoon. Amen, Yes, no? amen to that, Pastor. Tanawa ha, Romans 12 verse 1. Last na lang ni Maigson. And so, dear brothers and sisters, I plead with you to give your bodies to God because of all He has done for you. Let them be a living and holy sacrifice, the kind He will find acceptable. This is truly the way to worship Him. Okay, diara sa iban ha. Niya na si Paul mga igsoon, ato ang ihalad ang ato ang kinabuhi as a living sacrifice. Yes. Because this is the way to worship Him. So, kadi siya nga worship may line na pwede siya nga pamaagi. Pasabot ani, ang atong lawas atong gamiton sa pag-serve sa Dios. Pero, Yes. dili tungod kay ni serve ka mga igsoon, dawaton as Ginoo dayon. Hallelujah. Gingon diri oh. Living and holy sacrifice. So pag may kang holy mga igsoon, gisgutan ko na sa verse 2. Kung mo basa ng verse 2 mga igsoon, yun dito nga, it's not, it talks about not behaving as the world. Kaya na yung mga taong ni serve sa simbahan, but their behavior is the same in this world. Hallelujah. Imo na basa sa verse 2? Yan na si Kwan. Do not copy the behavior of this world, but be a transformed person by changing your mind or changing the way you think. This is now the holiness. Muna siya gitawag og holy sacrifice because not everyone who sacrifice are holy. Kinahanglan nimo pagsakripisyo sa Ginoo mga igsoon, mismo ay mong lawas, balaan na. Wala na mo gigamit sa mga imagine muna si Paul nga dili pwedeng magsagol ng kanang di ka pwedeng matig table sa yawa, matig table po ka sa Ginoo. Dili pwede mga igsoon nga nangawat kay mong gikaut imong gi-offer sa simbahan. Yes. Dili na siya pwede because kanay mong gi-sacrifice mga igsoon dili na holy. Bisa may ka Lord kinasing-kasing ikaw ray gahuna-una nga kinasing-kasing na. Mora ng definition of kinasing-kasing. Resultante ko mga igsoon, kinasing-kasing is you have to be holy and yun dari ang sa amin yung pag-worship ang Ginoo pinagis pag-sacrifice nimo yun dari sa verse 6. It talks about the gifts which is doing the things well sama sa pagpropesiya. Musulti kag mga nindot nga butang alang sa may isig katawo o sa simbahan. Mo serve ka sa may isig katawo sa simbahan. Mo teach ka sa mga tawo na kinahanglan og pagtudlo. Mo encourage ka sa mga tawo nga let's say nga backslide or nga gipang kapuyan o nangaluya. Muhatag ka sa mga tawo nga kinahanglan hatag, mo lead ka sa mga tawo kinahanglan og leadership, og mo pakita kag kaayuhan nga nalipay ka, cheerful kindness. That's how we worship God, mga igsoon. Pero kinahanglan holy sacrifice. Kinahanglan ang imong kinabuhi na tunong sa pagkabalaan sa atong Ginoo. Dili tungod kay ni serve na ka sa simbahan, automatic worship na siya. Serving God in the church requires for your body to be holy. Holy gyud igsoon ko. So kung dili gani holy mga igsoon para itong ka David ay kain mga igsoon ni hatag siya ni offer siya pero wala gidawat sa Ginoo. Why? Because some service, some leadership, some giving, some teaching does not personify holiness of the Lord. So inana mga igsoon ang worship. Hallelujah. Daghang salamat. Praise the Lord. Ivan Rai, what are your last words? Hallelujah, no? Ninduta kayo. Salamat sa Dios, no? Salamat sa Dios sa mga pagpahinumdum nga ang tinuod didiay nga pinili sa Dios katong andam nga musimba. Adunay mapainubsanon nga kasing-kasing o katong mention ganyan ni Pastor nga dili lamang mo serve, it's because you're available, dili lamang mo serve because tungod sa imong emotion, but you serve the Lord with holiness, diba? Nga ang availability gini mo is for the Lord yun. So mo din naton makita no sa kinabuhi ni Abraham nga truly the chosen person gid no, pinili gyud sa Dios. That's why dili gud ta makaingon nga sayop ang Dios sa pagbisita kaniya.
Kaya ang Diyos mismo nakakita nga si Abraham is truly a chosen person good sa Dios. Hallelujah. Daghang salamat mga igsoon. We will be seeing each other next time, the same time mga igsoon. This has been Pastor Sen. I'm with Evangelist Ryan, saying holy night and be blessed. Thank you all for joining today. As we live, may we hold tightly to God's Word, live it out with love, and grow stronger in faith each day. Let's continue to encourage one another as we walk in Christ. If you would like to schedule a word study in your home, need healing, have prayer